Kung sinundan mo ang isa sa mga pinakamasakit na balita sa Pilipinas ngayon, ang pagkamatay ng dalawang batang atleta ng Ateneo de Manila University, sina Rene Claire Baterbonia at Divine Adili, na nalunod sa dagat ng Dipaculao, Aurora noong Hunyo 8, 2017. Alam mo kung gaano katagal hinintay ng kanilang mga pamilya ang hustisya. 2 buhay, 2 pangarap, 2 pamilya na wasak ang puso. Pero ngayon, pagkatapos ng mahabang paghihintay, pagkatapos ng mahigit 1,000 pahina ng ebidensya, pagkatapos ng halos 100 interview, may sagot na. Dahil ang PNP-CIDG ay opisyal nang nagre-rekomenda ng anti-hazing charges laban sa 11 Ateneo officials at staff. Kasama na ang sikat na head coach na si Tab Baldwin. Hindi ito aksidente na maaaring itago. Hindi ito isang bagay na maaaring kalimutan. At ngayon, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng detalye. Kung sino ang 11 na iyon, kung ano ang eksaktong kaso laban sa kanila, at kung ano ang susunod na mangyayari. Bumalik tayo sa eksaktong nangyari. Noong Hunyo 8, 23, ang Ateneo de Manila University basketball team ay nasa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora. Ang aktibidad na ito ay dinisenyo para palakasin ang ugnayan ng mga manlalaro, para ihanda sila para sa susunod na season. Pero ang nangyari sa araw na yon ay hindi ang inaasahan ng sinuman. 2 atleta, si Rene Claire Baterbonia at si Divine Adili, ang nalunod sa dagat ng Aurora. At ang mga katawan nila ay natuklasan sa ilang sandali pagkatapos. Sa simula, ang mga autoridad ay nagsabing ito ay isang aksidente, walang foul play, simpleng pagkalunod. Pero ang pamilya ni Rene ay hindi basta-basta tinanggap ang paliwanag na iyon. Nang makita ng ina ni Rene ang katawan ng kanyang anak, napansin niya ang mga malalaking pasa sa leeg, likod, braso at binti ng kanyang anak. Kung simpleng nalunod lang, kung simpleng nilabanan ng alon ng kanyang katawan, saan nanggaling ang mga pasang iyon? At iyon ang nagpasimula ng lahat. Dahil sa sigaw ng pamilya at ng publiko para sa hustisya, ang PNP-CIDG ay nagsagawa ng malalim na investigasyon. Hindi ito ginawa ng pabaya. Nagpadala sila ng sonar at 3D scanners sa beach resort sa Aurora para i-reconstruct ang eksaktong nangyari sa araw ng insidente. Nag-interview sila ng halos 100 tao at ang lahat ng ebidensya at testimonya na kanilang nakolekta ay umabot sa mahigit 1,000 pahina. At ang natuklasan nila sa loob ng investigasyong iyon ay nagbago ng buong kwento. Dahil ayon sa CIDG, ang training activity na ginawa sa Aurora ay hindi isang simpleng team building exercise. Ang pagsasanay sa dagat, ang uri ng physical activity na ginawa sa mga atleta, ay may katangian ng maltreatment at physical suffering na ginawa bilang kondisyon para sa team membership at roster selection. Ibig sabihin, para makapasok sa team, para mapanatili ang kanilang posisyon, kailangan nilang dumaan sa ganitong uri ng pagsasanay. At iyon, ayon sa CIDG, ay isang paglabag sa Republic Act 11053 o ang Expanded Anti-Hazing Act. Hindi lang negligence, hindi lang reckless imprudence, hazing. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ang 11 na Ateneo officials at staff na inirekomenda ng CIDG para kasuhan. Una at pinakakilala sa lahat, Tab Baldwin, ang head coach ng Ateneo Blue Eagles. Isang kilalang pangalan sa Philippine basketball. Isang coach na minahal ng maraming fans. Pero ngayon, ang pangalan ni Tab Baldwin ay nasa listahan ng mga inirekomendang kasuhan ng hazing. At kasama niya ang 10 pang-Ateneo coaching at support staff. Ayon sa mga ulat, kasama sa listahan ng mga strength and conditioning coaches, sina Grant Derns at Cesar Vincent Havellana Elumba. Kasama rin ang mga assistant coaches, sina Dean Cesar B. Castañano, Sandro Nicolas Romero Soriano, at Reynaldo C. Jacinto Jr. Kasama rin ang mga student managers, sina Paulo Manuel Maceda Adeoso at Andrew Lorenzo Bondoc Salud.
At kasama rin ang physical therapist na si John Eric Quayamb at iba pang support staff ng team. Lahat sila, 11 tao, ay inirekomenda ng CIDG para harapin ang mga kaso sa ilalim ng anti-hazing law. At ang rekomendasyon na ito ay opisyal ng isinumite sa Department of Justice o DOJ para sa case evaluation at preliminary investigation. Ngayon, pag-usapan natin ang papel ng DOJ sa kasong ito. Ang DOJ ay tatanggap ng rekomendasyon ng CIDG at magsasagawa ng sariling preliminary investigation. Sa preliminary investigation na ito, susuriin ng DOJ kung sapat ang ebidensya para formal na i-file ang mga kaso sa korte. Pero narito ang isang bagay na dapat malaman ng lahat. Ang recommendation ng CIDG ay hindi pa ang formal na pagsampa ng kaso. Ibig sabihin, ang 11 na Ateneo officials ay hindi pa opisyal na kinasuhan sa puntong ito. Ang DOJ pa ang magdedesisyon kung ang ebidensya ay sapat at kung anong eksaktong kaso ang ihaharap sa korte. Pero narito ang bagay na nagbibigay ng pag-asa sa mga pamilya nina Rene at Divine. Sinabi mismo ng mga investigador na ang ebidensya na kanilang nakolekta ay napakalakas. Mahigit 1,000 pahina. Halos 100 testimonya, sonar at 3D reconstruction ng eksena. At ang DOJ ay maaari ring mag-isip ng karagdagang kaso tulad ng homicide o iba pang related charges, bukod pa sa anti-hazing law violation. Ngayon, pag-usapan natin ang reaksyon ng Ateneo sa lahat ng ito. Mula pa nang mangyari ang insidente, ang Ateneo ay nasa isang mahirap na posisyon. Sa isang banda, sila ay isang prestihiyosong institusyon na may matagal na kasaysayan ng kahusayan sa edukasyon at palakasan. Sa kabilang banda, 2 sa kanilang mga atleta ang namatay sa ilalim ng kanilang pangangalaga. At narito ang isang bagay na lalo pang nagpagalit sa mga investigador. Nang tanungin ng CHED ang Ateneo tungkol sa nangyari, ang Ateneo ay nagdededma. Paulit-ulit na nag-follow up ang CHED-NCR. Pero ang Ateneo ay hindi sumasagot. Kaya napilitan ng CHED na mag-issue ng show cause order laban sa Ateneo, na binigyan sila ng 10 araw para magsumaite ng written explanation under oath. At hindi lang iyon. Nang isinumon ng CIDG ang Ateneo President Father Roberto Bobby Yap at ang Vice President for Administration Father Nemesio Que, pagkatapos ng kanilang pakikipagpulong sa CIDG, ayaw nilang magbigay ng pahayag sa media, nanatiling tahimik, umiwas sa kamera, hindi nagsalita. At ang tanong ng lahat, ano ang kanilang tinatago? Ngayon, pag-usapan naman natin ang MVP Sports Foundation at ang papel ni Manny Pangilinan sa kasong ito. Nang tanungin ng CIDG ang Ateneo Athletics Office, sinabi ng Ateneo na ang kanilang basketball program ay pinapatakbo at pinondohan ng MVP Sports Foundation na pinamumunuan ni Manny Pangilinan. Parang sinasabi nila, sila ang responsable, hindi kami. Pero ang MVP Sports Foundation ay agad na tumugon. Sinabi nila na ang kanilang papel ay magbigay lang ng financial support at na ang pamamahala ng mga aktibidad at kaligtasan ng mga atleta ay responsibilidad pa rin ng school leadership. Parang nagtuturo-turuan. Parang walang gustong tanggapin ang responsibilidad. Kaya ang CIDG ay formal na isinumon si Manny Pangilinan para magbigay ng pahayag. Isang bilyonaryo, isinumon ng pulisya para sagutin ang mga tanong tungkol sa pagkamatay ng 2 batang atleta. At iyon ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang kinukuha ng mga awtoridad ang kasong ito. Ngayon, pag-usapan natin ang anti-hazing law at kung bakit ito ang piniling kaso ng CIDG. Ang Republic Act 11503 o ang Expanded Anti-Hazing Act ay isang batas na nagbabawal sa anumang uri ng hazing, sa loob man o labas ng mga institusyon. Ang hazing ay tinukoy bilang anumang aktibidad na nagdudulot ng pisikal o psikolohikal na pagdurusa bilang kondisyon para sa pagiging miyembro ng isang grupo o organisasyon. At narito ang susi ng kaso. Ayon sa CIDG, ang training activity sa Aurora ay may katangian ng hazing
dahil ang mga atleta ay kailangang dumaan sa pisikal na pagdurusa bilang kondisyon para sa roster selection at team membership. Hindi ito voluntaryo, hindi ito isang simpleng pagpipilian. Kung gusto mong maging bahagi ng team, kailangan mong dumaan doon. At kung mapapatunayan ito sa korte, ang mga parusa sa ilalim ng anti-hazing law ay napakabigat. Kung nagre-resulta ang hazing sa kamatayan, ang mga sangkot ay maaaring harapin ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong. Habambuhay para sa isang coach, para sa mga assistant coaches, para sa mga student managers, para sa mga support staff, lahat sila maaaring harapin ng habambuhay na pagkakakulong. At habang nagaganap ang lahat ng ito, ang mga pamilya ni Rene at Divine ay naghihintay. Si Rene Claire Butterbonia ay inilibing na sa New Talacugon Memorial Park sa Agusan del Sur. Ang kanyang pamilya, na naghintay ng hustisya mula pa nang matuklasan ang kanyang katawan, ay nakasaksi sa paglilibing ng kanilang mahal sa buhay. Habang si Divine Adili, ang isa pang atleta na namatay sa insidenteng ito, ang kanyang pamilya ay nakikipag-ugnayan pa para maibalik ang kanyang mga labi sa Nigeria, para maibigay sa kanya ang tradisyonal na libing. Isang pamilya sa Pilipinas na naglilibing, isang pamilya sa Nigeria na naghihintay, dalawang pamilya, dalawang bansa, iisang sakit. Pero ngayon, sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya, may dahilan na silang umasa. Dahil ang CIDG ay nagsalita na, ang DOJ ay tatanggap ng rekomendasyon. At ang 11 Ateneo officials, kasama na si Tab Baldwin, ay malapit ng harapin ang hustisya. 2 batang atleta, 2 pamilya na wasak ang puso, 2 buhay na hindi na mababalik. At ngayon, pagkatapos ng mahigit 1,000 pahina ng ebidensya, pagkatapos ng halos 100 interview, pagkatapos ng sonar at 3D reconstruction ng eksena, ang hustisya ay malapit ng dumating. Ang 11 Ateneo officials, kasama na ang head coach na si Tab Baldwin, ay inirekomenda ng CIDG para kasuhan ng anti-hazing law violation. Ang DOJ ay tatanggap ng rekomendasyon at magdedesisyon kung anong kaso ang ihaharap sa korte. Pero ang pinakaimportanteng aral ng lahat ng ito, kapag nag-organisa ka ng aktibidad para sa mga atleta, kapag pinagkakatiwalaan ka ng mga pamilya na alagaan ang kanilang mga anak, ang kanilang kaligtasan ay hindi dapat ipagpaliban. Ang kanilang buhay ay hindi isang laro. Iyon ang tunay na mensahe ng kwento ni Rene at Divine. Iyon ang tunay na responsibilidad ng bawat institusyon na nag-aalaga ng mga kabataan. Justice para kina Rene at Divine. Hindi ito titigil. Ano ang nararamdaman mo sa pinakabagong update na ito? Dapat bang mapanagot ang lahat ng 11 Ateneo officials, kasama na si Tab Baldwin? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated. Salamat sa panood.